oras na naman para sabihin natin na weekend and we did it. So, ayun, ano kayang gagawin natin ngayong araw na ito? Pero bago yan, anong kailangan natin? Puting papel. Dapat malinis na papel. Sunod, lapis. Pang drawing, syempre. Marker. Para mas malinaw yung ating sulat ng lapis. Tapos, glue. Para pandikit. Ano kayong didikit natin? Gunting. At may gugupitin din. Ano kayang gagawin natin ngayon? Pambura. Para kung ano yung mali natin ay ating mabura. At syempre, pangkulay. Pwedeng crayons. At itong gamit natin ngayon ay oil pastel. So, pwede naman kahit anong pangkulay. So, game na? Okay, game na. Sige, let's go. Kunin ang papel. Yan, itabi yung mga gamit para hindi tayo maguluhan. Okay, kumuha ng isang papel at itupi sa kalahati. Okay, itupi ulit sa kalahati, kaya magiging 4 na squares na o rectangle. So, 1/4 na yan. Pagtapos ng itupi, buksan natin yung papel. And then, kukuha tayo ng 2 squares or 2 1/4 ng papel na ating tinupi. So, gupitin natin. So, yung mga bata na hindi pa marunong magupit, pwede tayong magpatulong sa mga mas matanda sa atin para hindi tayo masugatan o hindi natin magupit yung ating mga kamay. Diba? Gupit, 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 gupit. Okay. So, ngayon, meron na tayong 2 maliit na papel at muli ay itutupi sa kalahati pa ulit. Okay? Bale, pang 1/8 na siya ng papel. Tama ba? So, yan. Meron na tayong 2 maliit na papel or 2 1/8 na papel. So, ngayon, kuha tayo ng lapis at i-drawing natin si Zacchaeus. Okay, si Zacchaeus ay isang maliit na lalaki. At sabi nga sa kwento, siya ay aakyat sa puno. Pwede niyong i-drawing kahit anong gusto niyong maging itsura ni Zacchaeus. Medyo hindi pa nakikita o malabo yung pagguhit natin gamit yung lapis. Pero mamaya, lilinawan natin yan gamit yung marker. Siyempre, idodrawing din natin si Jesus. Okay, itabi muna natin si Jesus at Zacchaeus. Kumuha ng papel at magdodrawing tayo ng isang malaking puno. Itabi muna natin yung sobrang papel para hindi magulo. So, kunin ang lapis, magdrawing ng malaking puno, pero yung isang side lang yung idodrawing natin. Simulan natin sa katawan ng puno. Tapos, lagyan natin ng isang sanga. Malaking sanga at mahaba. Tapos, i-drawing mo din yung pataas na bahagi ng puno. Pero hindi na natin yung makikita. So, ngayon, binubura ko na yung mga maling sulat kasi naglagpas eh. At, tandaan,
dahan-dahan tayong magbubura para hindi masira yung ating papel. Okay. So, ulit, dodrawing yung sanga. Tapos, yung itaas na bahagi na hindi na natin nakikita. Tapos, idodrawing natin yung dahon. Maraming dahon ng isang puno. Pwede yung mga pa-curve lines lang. Tapos, konting design lang din sa puno para mukhang mas maganda. Pag natapos mo ng i-drawing ang puno, sunod nating gagawin ay lilinawan natin ito gamit ang marker. So, dahan-dahan lang din sa marker at sundin ang iyong ginuhit para hindi tayo magkamali. Ayan, unti-unti nyo nang makikita yung puno na ating dinrawing. Mas malinaw na siya. Kumpara kanina nung dinrawing pa lang natin gamit yung lapis. Okay, nilagyan din ng ugat. Tapos, ito na yung mga dahon niya. Konting mga pa-curve lang. Diba? Lagyan mo rin ng curve sa loob para mas mukhang maraming dahon. So, ngayon, ang lilinawan naman natin ay yung drawing natin kay Jesus and kay Zacchaeus. Mag-ingat sa paglilinaw o paggamit ng marker kasi baka sumobra tayo at baka umitim yung ating drawing. Pwede rin lumagpas tayo, kaya konting ingat lang. Ngayon ay buburahin naman natin yung mga sobrang linya ng lapis para mas malinis yung ating drawing. Okay, pagtaos nating burahin, pagpagin natin syempre yung mga sobrang pambura o yung mga maduming bahagi ng ating papel. So, ngayon, gagayahin natin yung ginawa natin kay Zacchaeus. Kukulayan natin siya at gugupitin. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay ng damit ni Jesus. Pero tandaan na ang buhok ay pwedeng brown o black. At dahil ang ginamit ko ngayon ay oil pastel, kailangan kong punasan yung mga sobrang colors o sobrang kulay para hindi siya kumalat. Kailangan dahan-dahan lang din sa pag-aalis o pagpupunas ng kulay kasi maaari itong kumalat sa ibang bahagi ng iyong drawing. Kaya kayong mga bata, gumamit muna kayo ng Crayola kasi mas malinis yon at hindi kayo mahihirapan. Pagtaas kulayan, ating gugupitin yung sobrang papel kay Jesus. Muli, tayo ay mag-ingat sa paggamit ng gunting. Kung hindi natin kaya, maaaring magpatulo sa mas nakakatanda sa atin. Okay, itabi muna natin si Zacchaeus at si Jesus. Ngayon, ang kukulayan naman natin ay ang puno. Siyempre, ang kailangan nating kulay ay ang color brown at color green. Ayan. Oil pastel pa rin ang gamit ko kasi yun lang yung meron dito sa bahay. Kaya kayo, kung ano yung meron lamang na pangkulay sa inyong bahay, yun na lang din yung gamitin nyo. Hindi nyo na kailangang bumili. Kasi, lalo ngayon na mahirap yung buhay. Kung ano yung meron sa bahay, yun ang gagamitin natin. Yung papel na ginamit ko, yun yung mga natira lang sa school nung nakaraang taon. At ngayon, nagamit ko siya. Pwede rin kayo mag-recycle ng mga gamit at yun ang gamitin nyo para sa ating mga activity.
Okay, dahil tapos na natin kulayan, ito yung pinaka-exciting na part na gagawin natin at kailangan maging maingat tayo. Kailangan natin ng gunting at gugupitin natin yung bahaging yan ng puno. Maliit lang at manipis ang kailangan natin gupitin sa kanya. Dahil yan ang magsisilbing paraan para makaakyat si Zacchaeus sa puno. So, uulitin ko ay magpatulong tayo sa mga nakakatanda sa atin na kasama natin sa bahay para gupitin ang part na to. So, para ang gagawin natin ay gugupit tayo ng rectangle. Ayan, mula sa gilid. Konti lang, gugupitin. Tapos, yung papel ay ililiko naman natin o itatagilid. Tapos, gugupitin ulit natin ng padiretso. Pero hindi tayo lalagpas sa dulo. Okay, very good. Okay, ayan na yung butas natin. Paano kaya dyan makakaakyat si Zacchaeus? May idea na ba kayo kung paano? Okay. Sige, sunod natin gagawin ay kukuha ulit tayo ng papel at sa bahaging ito kailangan mahaba yung papel natin. So yung papel na to ay tutupiin natin ng pahaba hanggang sa makakuha tayo ng manipis na papel. Ganyan. Pwede na yung ganyan kanipis. Tapos gugupitin lang natin yung isa or dalawa nito para makakuha tayo ng ganyan, kahabang papel. Pagdikitin nyo lang ng glue para siya ay humaba kung kulang. Tapos kukuha ulit tayo ng isang papel. Ipapatong natin tong mahaba na ginupit natin sa ating papel. Tapos, tatakpan natin ng malinis na papel. So, gagamit natin ng glue. Didikitan natin ang ating papel. Mag-ingat sa pag-glue. Dapat hindi tatama doon sa ating mahabang papel na ginupit kanina. Lagyan nyo ng konting space sa pagitan ng bahaging lalagyan nyo ng glue at dun sa may bahagi ng mahabang papel para hindi siya dumikit sa glue. Ang kailangan lang natin idikit ay yung unahang bahagi at itong likod na bahagi o malinis na papel na pinatong natin sa likod ng drawing natin. At siguraduhin pantay ang ating pagkakadikit para hindi kumalat yung glue at mukhang mas maayos ang ating pagkakagawa ng ating activity. Pagpagin nyo kung may sobrang glue. So, ayan. Kailangan natataas at baba natin yung mahabang papel na yan. So, ngayon, try natin si Zacchaeus na ilinya o ilapat doon sa may papel na mahaba na dinikit natin sa likod o pinasok natin sa likod. So, testing nyo kasi kailangan mula sa baba siya ay nakatungtong sa puno. Tapos, pag umakyat na si Zacchaeus, dapat nandun na siya sa may sanga ng puno para mukha siyang umakyat o nakaupo na sa may puno. So, i-testing nyo para hindi kayo magkamali. Pag okay na yung haba, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng maliit na glue ang bahagi ng likod ng belt ni Zacchaeus. Tuldok lang yung ilalagay nyo kasi maaaring kumalat at dumikit sa lahat ng papel na nasa likod ni Zacchaeus.
yung ating ididikit na si Zacchaeus. Kaya maliit na tuldok lang at doon natin siya ididikit sa may mahabang papel na nasa loob ng ating drawing. Mag-ingat kayo sa pag-glue o pagdikit kay Zacchaeus kasi ito yung pinaka mahirap na part. Pag nadikit nyo na, testing nyo ulit muna ng dahan-dahan kung nakakaakyat ba si Zacchaeus at nakakababa ng maayos at walang hirap. Ganun. Ganyan siya dapat. So ngayon, dahil medyo mahaba pa yung ating papel, lalagyan natin ng tanda. Itaas at ibaba nyo si Zacchaeus. Tapos, itupin nyo yung sobrang papel para hindi siya ganon kahaba at hindi rin siya masira. Pag natupi nyo nga kung hanggang saan dapat, yan, dikitan nyo ng glue para mas maayos siyang tingnan. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa kabilang part, sa may taas ni Zacchaeus. Tutupi din natin yung sobrang papel sa taas at ididikit natin gamit yung glue. So, ganyan. Tuldukan nyo lang ng glue kasi pag masyadong marami, magiging madumi na yung papel nyo. Diinan para dumikit. Okay, testing nga. Hihilahin at pataas at pababa yung papel para umakyat si Zacchaeus at bumaba sa puno. Nagets nyo ba kung paano? So, sunod, ididikit naman natin si Jesus malapit kay Zacchaeus. Dahil sa kwento, tatawagin ni Jesus si Zacchaeus. At kaya nga umakyat si Zacchaeus sa puno ay dahil hindi niya makita si Jesus. I-testing nyo lang ulit si Zacchaeus kung maayos siyang makakaakyat at makakababa. Baka kasi dumikit yung glue na nilagay nyo kung masyadong marami. Yay! Malapit na tayong matapos. Ngayon, gamit ng ating marker, isusulat natin dito sa puti na bahagi ng papel yung ating memory verse para lagi nating natatandaan o lagi nating naaalala na si Jesus ay hindi pumunta sa ating mundo o hindi siya bumaba dito sa mundo para sa mga perpektong tao o sa mga walang kasalanan. Si Jesus ay dumating sa mundo para iligtas yung mga makasalanan at yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kasi wala rin namang perpektong tao sa mundo di ba? At tandaan nyo na hindi tayo dapat manghusga ng ating kapwa na kahit siya ay may makasalanan, hindi na siya maaaring magbago. Lahat ng tao sa mundo ay may pagkakataon para sila ay magbago. Yay! So, kung di kayo marunong magsulat, pwede nyo ring ipasulat sa mommy at daddy nyo. So, ngayon, pwede nyong lagyan ng design din yung ilalim na bahagi ng papel, yung pinaghihilahan natin kay Zacchaeus. Pwedeng arrow or kahit anumang pwede nyong idikit or i-drawing dyan. Sa akin, ang inilagay ko na lang ay arrow para mas matandaan ko kung paano siya hihilahin, kung pababa ba o pataas.
Ayan, gawa na ang ating activity for today. Ang galing, di ba? Umaakyat si Zacchaeus at bumababa ng puno para makasama niya si Jesus. So, tayong mga bata, dapat meron din tayong puso na handang lumapit kay Jesus. Kahit na tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Dapat tayo ay handang bumalik sa Kanya at humingi ng tawad at magbago. Yay! Good job! We can and we did it! Palakpakan natin ang bawat isa. Huwag niyong kalimutan, kung na-videohan niyo man yung inyong paggawa or na-picturean niyo, i-upload niyo yan at itag ang Jesus Garden para makita rin namin ang inyong mga gawa. Hanggang sa muli, paalam!